beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 30 to December 6. Habol tayo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. Tingnan natin energy mo ha. General reading tayo ba? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Energy. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Kung gusto nyo na positive lang ang gusto nyo marinig, at ayaw nyo ng warning sign na sa tingin nyo is negative yon, hindi ito ang channel na para sa'yo. Uulitin ko. Kung ayaw nyo makarinig ng mga warning sign na sa tingin nyo is negative iyon, at gusto nyo is positive reading lang, hindi ito para sa inyo. Aero energy. Marami kayo energy sa mundo ito. Huwag nyo ipilit na energy nyo to dahil hindi ko binanggit ang inyong mga pangalan. Your energy, Libra. Fornaita. Okay. Panggabi kayo. Okay, try to make it balance this week Kung medyo pagod or hirap kayo or panggabi kayo, magbawi din kayo. Ganyan. And then, ang energy mo this week is, it's more on challenging, no? Ang nakikita ko sa dito. It's more on actions. May mga bagay ka na bigla kang gagawin or bigla kang aaksyonan this week. May mga bigla ang desisyon ka na pwedeng gawin this week. May mga sitwasyon din na this week is basta mga biglaan sitwasyon. May mga bigla ka maiisip, ganyan, tas gagawin mo, maaring may mga irarush ka, ganyan, may mga magti-taking a risk ka or makikipagsapalaran ka sa mga bagay-bagay to success, mga ganun, or magiging adventurous kayo. Siyempre, may mga exciting situation din naman. Ako na nakikita sa'yo na mararamdaman. Yan, you try to make it balance yung sitwasyon mo this week. Ganun. Parang magkakaroon ka rin yung iba. Yung iba hindi naman lahat sa'yo yung sinasabi ko. Sa iba dito, parang there's a clarity or decision making to make. Yan, may mga itatama ka, ganyan. May mga, yung mga mali siguro, itatama mo. May mga aaksyonan ka talaga this week. Parating sa'yo. May nakikita ako sa'yo. May magtatapos sa buhay mo. There's an end of a cycle or may mga unexpected change happen. Tingnan natin ang parating sa iyo, Libra. Ay! Wag to kasi nagdadus-dus sa ko eh. Sa iba naman sa inyo, siguro merong mga biglaang paglipat. Pwede halimbawa nasa section 1 ka. Malilipat ka sa section 2 o kaya pang umaga, pang gabi, pang tanghali o kaya basta may paglipat, may biglaang paglipat o may ililipat, parang gano'n. May pagbabago. Parating. Okay. Anong ibig sabihin, universe? Anong ibig po sabihin? Okay. Ano ito po? Ay, ito po. Alam mo yung card mo dumudustos talaga. Diba dito, magiging busy daw kayo. Ma-imbalance ka kasi. Magiging busy kayo. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. Ang nakita ko sa'yo siguro, yun nga, medyo imbalance, no? Parang nahandito rin. Ay, hindi. Dito is more on balance kasi, no? May imbalance situation sa'yo. Ibig sabihin, pwedeng magkakaroon ka ng feeling emotions. Siguro, sa iba dito, siguro sobrang busy nyo. Ganyan. O kaya naman, magkakaroon ka ng feeling emotions kasi maaring may mga
tao na, or may tao, or may mga tao na pwedeng hindi kayo magkasundo, hindi kayo magkaroon ng same page, kumbaga. Meron kasi nakakitang conflict, malaki man o maliit, yun ang nakikita ko dito. Merong din ako nakikita na sana hindi nagkaroon ng paghiwalay, no? Ako nakikita sa iyo. Depende kasi sa paghihiwalay eh, no? Pwedeng sa relasyon, magkaroon kayo ng paghihiwalay, or if you want pa rin na tingnan natin sa relationship. If you want pa rin na magkaroon ng, baka conflict lang yun, di ba? Baka kung hindi man separation, magkaroon lang kayo na hindi pagkakaintindihan. Siguro kasi pwede rin kasi maging caution kasi sa pagod yung bawat isa, kaya medyo habaan mo lang na yung patient nyo ha. Halimbawa kasi pag ang tao kasi pagod talagang sobra, iinit at iinit kahit ang liit ng bagay. Naranasan ko yan, yung pagod na pagod ako. Kahit ang liit na bagay, lumalaki para sa akin kasi kulang ako sa tulong, ganyan. Tapos, ang trabaho ko nun 3. Kaya ang hirap talaga, grabe. Kaya medyo habaan mo pa yung pasensya nyo ha, kapag may mga ganun sitwasyon. Yan, may mga tao or ikaw, may mga puot or galit, may mga hindi pagkakasundo or hindi pagkakaisa. Ganon. Mayroon din syempre mga hindi ka magugustuhan, ganyan, sitwasyon. May parating din, siguro when it comes to your action, sa iba dito trabaho related siya ha, ganyan. O sa iba dito lovers related. Sa iba kasi pwedeng kapatid, pwedeng karelasyon, pwedeng sa isang babae, or maybe this is you, kung vice versa sa iba. Yun. Merong mga sitwasyon na nangyari noon, muling magaganap o mangyayari or mauulit muli ngayon. Yun ang nakita ko. Sa iba naman dito, there's a delay. Halimbawa, gusto mo maghanap ng trabaho. Halimbawa, bago. Pero maaring hindi ka muna makahanap kasi nga December na, di ba? Kasi kaya medyo matidelay. O kaya meron kang actionan, medyo i-delay mo muna yun. Baka, next year na lang, ganyan, after na lang ng busy time, pwedeng ganon. O kaya, meron kang magkakaroon ka ng option. Halimbawa, ganon. Baka, hindi i-delay mo kasi maghahanap ka muna ng option. Halimbawa, magta-travel ka. Ang mahal, kailangan mo maghahanap ka ng mga mura. Hindi pwedeng ganun. May mga konting delay situation ako nakikita sa iba sa inyo. Anong dapat iwasan? May mga loss of control, ganyan. Kaguluhan sa iba, or mga pagbabago. Parang ganun siya o ganun. Siguro medyo moody talaga. Basta halawaan mo lang yung pasensya mo ha. Yun ang pinaka-the best kasi sa lahat. Dapat iwasan ni Libra. Uy, the lovers and the lovers. Diba dito may third party. Dapat mong iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Okay. Dapat mong iwasan yung hindi mo isipin yung sarili mo. No? Yung bigay ka lang ng bigay, intindi ka lang ng intindi, or yung bigay labis ka. Yan. Basta palagi mo, wag mo kakalimutan palagi yung sarili mo. Iwasan mo na hindi ka maging aware. Sa lahat. No? Sa lahat. Or mapanghinaan ka ng loob. Ma-full of motivation ka. Not doing your own fashion. Yan, iwasan mo. Siyempre, not to speak out. Iwasan mo. Kailangan mo rin kasi magbigay ng opinion. Kailangan mo rin magsalita kahit papaano. May mga bagay din na iwasan mo na nagbubulag-bulagan ka lang. Kahit alam mo yung katotohanan. Ganyan. No? Iwasan mo rin is yung hindi mo harapin yung mga takot. Yung takot mo. Ganyan. Kailangan mong harapin yung takot mo. Ganyan. Kumbaga, you need to use your mind and intellect din, no? Siyempre, iwasan mo, siguro yung mga, yan, tulad ng nahan dito, di ba? Sabi ko yung mga conflict, kahit hindi ka naman pala away, kasi minsan sila naman talaga nangunguna.
May mga ganun kasing case no? Yan, yung mga hindi pagkakaisa, hindi pagkakasundo, yung mga puot, galit. It's not to forgive. Yan, not forgive someone. Iwasan mo rin. At saka syempre, yung yung iwasan mo yung abusuduhin ka. Ganyan. Iwasan mo mang abuso, iwasan mo abusuduhin ka, iwasan mo yung sobra-sobra talaga. Ang nakikita ko dito, yung mga tao na unfaithful, manipulative, sinungaling, hot temper, or yung selos-selos, kuno, or selos-selos, moody, or mga taong moody, yung mga taong masusungit o mapang-api, umiwas ka na lang doon. Or sa sarili mo, kung ikaw yun, wag na lang, no? Medyo mo na lang, i-change mo na lang. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love, Libra. Yung iba dito, there's a break-up, may paghihiwalay. Or maybe hindi man siya paghihiwalay, merong tao na humihiwalay o lumalayo sa'yo. Yan ang nakikita ko dito. Or umiiwas. Yan nakita ko gano'n. Love. This week. Magkahiwalay man kayo. Ay, sa iba dito, friend. Ay, ganun. Maaring yung meron kayong karelasyon, ang tingin niya sa'yo is a friend. Pwedeng ganun, Yun na nakikita ko dito. Pwedeng parang nahandun yung point na you are a person na nakapagbibigay sa akin ng happiness. Kumbaga, lovers kita, pero tingin ko sa'yo, friend. Kasi nakakatulong ka sa akin para magkaroon ako ng mental peace sa buhay ko. Parang hirap nun, Ganun. Parang, lalo kung may third party, di ba? Kung may third party, wait ka lang dyan, hintay ka lang dyan, basta, gusto kita, ganyan. Pero sa tingin mo, is love ka niya, pero hindi mo alam na napapasok ka na sa third party, o kaya hindi mo pala alam na tingin lang pala niya sa'yo is you are my friend. Parang ganun, di ba? Friends. Parang friends benefit, parang ganun. Wag naman sana ganun kayo. Alam ko naman na you are worthy, ha? Yan, yun ang nakikita ko dito. When it comes sa love, ganun. Sa iba naman sa inyo is, kasi may kung kayo is this week kasi itong tao na to, they want peace sa'yo. No, hindi siya sa point na ikaw ito or siya, ha. Kung nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon in the past o nagkahiwalay man kayo nitong tao na to, naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon na kasi gusto niya na gusto niya na magkaroon muna. Parang handun yung sa point kung nagkahiwalay kayo, ha. Gusto niya muna i-enjoy yung sarili niya sa ibang sitwasyon. Medyo cold siguro ito, sa iba sa inyo. Kung kayo naman is in a relationship, andi naman yung peace of mind. Yung isa sa inyo, mahaba yung pasensya, the enjoying life. Pwede rin naman kasi na same sex kayo. Kaya, ang nakikita ko dito is, as long as magkasama kayo, you enjoy your life. Pwedeng ganun, no? Kaya, handin yung happiness and friendship sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kung hoping, hindi, walang third party. Hoping walang third party. Pero ang nakikita ko kasi dito, parang may lumayo, or may lalayo, or maiiwas, parang ganon. Or maybe, may magta-travel, or uuwi, or may pupuntahan. Parang ganon nakikita ko. Sa iba ganon. Sa iba dito may pag-iwas o paglayo, or umiiwas, parang ganon. Money, ni Libra. Sa iba naman sa'yo, siguro magkakaroon kayo ng kasi hindi kayo pare-pareho. Magkakaroon kayo ng mga salo-salo, ganyan. Magkakaroon kayo ng happy gathering by this week, ganyan. Magkakaroon kayo ng mga meeting with friends, celebration with someone, ganyan. O kaya mag-date kayo, magkakaroon kayo ng mga
collab with someone, may mga bagay na siguro may tao na mahilig magluto, isa sa inyo, ganyan. Baka ganun. Baka may mga paglulutuan kayo at may mga pagsasaluhan. Money ni Libra this week. Money and ano to ha, job yan, isa lang naman yan. Kasi yun din naman ang pinanggagalingan noon. Okay. Okay, so pagdating sa money mo, pinagtatrabahuhan mo talaga. Mahirap. Oh, siguro kasi busy no? December kasi is talagang busy siya. Medyo makakaramdam ka lang ng mga pananakit ng ulo, pananakit ng mga katawan, kalamnan, ganyan, by this week. Sa pera mo naman, very work hard ka talaga. You try your best to develop or talaga kung ano yung trabaho mo, yun yung makakamit mo this week. Ang nakikita ko sa'yo dito, or this month, yan, yun makakamit mo. Handito na rin yung inspired ka, no? May mga bagay na may inspired ka this week pagdating sa pera. Ganyan. Kumbaga, there's a new direction na nagaganap pagdating sa pera. You are more on focusing and you value it. Sa nakita ko to. Pero may sinasabi dito na may tao ka atang tutulungan pagdating sa pera or may hihingi sa'yo pagdating sa pera. Baka kailangan niya. Yan. O may pagbibigyan ka. Tingnan natin ang advice. Advice kay Libra. Uy, may may darating sa yung magandang balita. Uy, tika lang. Bakit may nakita akong taong narcissist? May taong narcissist. Maraming, halimbawa, kaibigan mo, kapatid mo, karelasyon mo, ikaw, sabi, sinama mo pa ako ate. Hindi naman natin masasabi yun, no? Mali mo, hindi naman natin kasi nakikita minsan yung sarili natin. Temperance. Ooh! Iniiwasan ko. Alam mo, nakita ko yan kanina. Iniiwasan ko pa siya. Pero lumabas talaga siya. Okay, hindi mo na advice Hindi mo na advice. Meron dito tao. Kasi, ayan, dito rin siya. Ibig sabihin, there's an unexpected na magaganap sa'yo. Kasi dito rin may mga unexpected situation happen talaga. By this week, siguro hindi lang yung hindi pagkakaintindihan, there's a pain, pwedeng magkakaroon ka ng disappointment, may tao na iko-correct ka, magsusungit, wag ganyan, ba't ganun, ganito dapat, yan, may mga ganun this week. Ba't ganyan, mga ganun, yan. Kaya ang magiging mo ngayon this week, mukhang magiging kalma ka lang, ganyan. Parang hahayaan mo lang siya sa sasabihin niya, ganyan. Pero hantod pa rin yung painful, syempre, di ba? Medyo may konting depression lang, ganyan. You feel unhappy, may mga situation na heartache ka talaga, ganyan. Yun, nandun yung, sa iba dito, trauma to, baka palagi na lang siyang ganun. Kala mo parang palagi kang may mali. May mga ganun sitwasyon. Yan, yung mga conflict, malaki man o maliit yan. Ganyan. May mga deep hurt situation happen. May mga pagtatama na sitwasyon and more on patient ka siguro. May mga bagay ka na this week pagtitimpian mo talaga yung mga sitwasyon na magaganap o mangyayari sa iyo. Kahit masakit, yun. When it comes to advice is mas may mga sitwasyon na kinakailangan mo mas more on matured. Matured ka naman actually, no? Kung may mga problema ka na iniinda o may mga problem, you need to share this problem sa mga tao na trusted. No? And siyempre forgiveness, recover, and accept mo na lang yung mga bagay. No? Accept. Kailangan mo na lang lumayo para ma-getting over mo yung mga worst na pwedeng mangyari this week. I-release mo na lang yung mga pain kahit mahirap o masakit. Let go mo na lang, ikat mo na lang, ganyan. Or ikat mo sila o kaya pagdasal mo na sana maging okay siya, baka may pinagdadaanan lang siya, mga ganun sitwasyon. Try to make it balance ang mga bawat sitwasyon this week.
Yan, basta magtiwala ka lang sa sarili mo, huwag kang mawawala ng believe sa sarili mo, huwag kang mai-imbalance. Kung may mga situation na pwede maka-painful sa'yo at makapagwala ng iyong trust sa sarili, hayaan mo lang siya. Baka may pinagdadaanan lang yung mga tao na yun. Ba't anak, pinupo pa ako. Yun, ikat mo lang yung mga dapat. Sa iba naman sa inyo, another advice, merong tao dito, hindi ko alam kung ikaw or someone, vice versa, pwedeng may tao na nakakaramdam siya ng sadness or may nararamdaman siyang situation of emotions na pwedeng hihingi siya ng suporta sa'yo or hihingi siya ng advice sa'yo or pwedeng ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. Pwedeng ano. Kung ikaw may pinagdadaanan, baka bibigyan ka lang yan na advice, hayaan mo na lang yung ganyan. Or maaari, kung siya naman yung part na yun, ikaw lang magbibigay na, huwag mo na lang siya pansinin, ganun. Maaring ganun, no? Sa iba sa inyo. May mga emotion situation. Ako, huwag kang mag-alala, may mga good news naman happen sa buhay mo. No? Arigatou naman si God bless.